After 3 days po mula nung na-sprayhan ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer po ito, mga kasaksi. Ano po siya ngayon? Yan. Yan, lumalabas-labas ng ano. Oh, grabe yung dahon po nyo. Dito, nag-green yung grabe yung pagka-green ng dahon nyo. Sakto lang pero malalaman mo dito na ano talaga siya. Hindi niya kailangan na ng nitrogen. Ayan. Lalo pa yung nagbubuntis siya. Karamihan yan dapat may dilaw-dilaw na. Pero ito, hindi niyo po makakasaksi. Green na green yung dahon. 3 days po to mula nung na-applyan po. Kaya mapapansin nyo dito sa nakaraang video, nung na-video natin siya, ito naman po yung ano niya, result niya. Grabe no, 3 days hanggang na-sprayhan. Ang dating nabansot, lalo na doon sa gitna, dyan, dito, ito yung nababara ng tubig. Ayan, tignan nyo mga kasaksi, wala na dapat pag-asa to kasi babad nga sa tubig, pero pag titignan mo siya, green na green na. Diba nakahabol siya? Nag-gipi po. Grabe yung gipi nyo. Oh, yan na yun mga kasaksi. Ito yung patunay na ang Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer ay talagang nakakatulong para ma-revive pa yung mga halaman. 2 beses na po itong nangyari mga kasaksi. 2 beses na siyang nangyari. Una po sa Panike, Tarlac. Pangalawa po dito. So 2 beses tayo naka-encounter ng ganun po. Grabe no? Kaya pag nababad talaga sa tubig ang isang tanim, hindi siya kagad makakagipi kasi napipigilan ng tubig. Kaya kailangan dapat pagka, sabi nga ni Doc Armando, natutunan natin to kay Doc Armando, makikita nyo sa upload natin, bagong upload natin, na dapat ang isang halaman after pagkalipat tanim, after 10 days dapat patanggalan nyo na ng tubig. Tapos pag nakita nyong patuyo na, yung mga ganito bitak-bitak na tinatawag, ito hindi naman to gaanong tuyo. Ayan, may bitak-bitak, dyan po nakakalabas yung ating mga uhay, yung panicle pa, kaya nagigipi talaga ang isang halaman. So yun, ganun na nangyari. Ang naitulong ng organic na Goshen is na-revive niya itong ating tanim na RC640 mga kasaksi. Ito yan. Doon sa isa pa doon, itong bandang gitna. Ayan, yan. Yan yung mga nanilaw talaga noon at saka bansot. Kaya kung mapapansin nyo, medyo hindi sila gaanong matangkad, mas matatangkad to. Kasi ito, halos parang wala na yan. Pero dahil sa Goshen, ayan, naka-revive siya mga kasaksi. Tsaka sa mga tatanong kung pwede ba siya i-apply kahit mula pagkatanim po, after 7 days, pwede nyo nang applyan. Okay na siya, maganda na siyang applyan para at least naka-recover na yung halaman, at talagang maganda na yung ano niya, tubo niya. Yan, bibilis siya tumangkad mga kasaksi. Yun yung nakita talaga ng maraming farmers. Mabilis tumangkad. Tsaka sa pamumunga makikita natin itong RC640. So yun lang mga kasaksi, share ko lang. Thank you, God bless po. Naman yung sa kabila mga kasaksi, dun yung dun banda yun yung na-video natin kanina. Kasi ito naman yung isa din, para sila na 640 din kasaksi inbreed. And ito rin yung nabansot din dahil nababad din nun sa tubig, pero yun nakahabol din mga kasaksi. Grabe ito, tangkad niya, kala mo hybrid. Pero may makikita rin kayo na steam borer. So pag alam nyo naman mga kasaksi, pag steam borer is umatake, mahirap na pigilan niya. So kaya kailangan dapat naagapan natin yan.
Same lang sila rin ng ano, ng days ng pagkatanim. Ito 3 days, after 3 days din bago na ano. Di ko alam kung 3 days o 2 days kasi yun kasi nauna inabot na kasi ng alas 10 ay alas 9. Eh masyado nang mainit kaya di ko alam kung hapon nila to binanatan. So, yun lang, let's go, let's G.